Many of us televiewers are very familiar with some eye defects like blindness or farsightedness, and that condition wherein we need to wear eyeglasses at some point in our lives when we become older or wiser. But there are also many fields or conditions in the field of optometry that are very common but are just starting to get the attention of our eye professionals, like the dry eye syndrome, the computer vision syndrome. And tonight, we'll try to impart to you, through our guest, a special guest tonight, some of these conditions, and we're going to discuss it, and hopefully we're going to learn about these everyday common defects in our life. Tonight, we have our special guest, no? And then we're going to discuss the health of the pair of the organ that is probably one of the most important organ in our body, which is the window of our soul. This is our eyes. Ladies and gentlemen, good evening. This is your host, Cesar Apostol. Welcome to Closer to Home. And we have with us tonight a doctor, an optometrist, and he is the president of the Integrated Philippine Association of Optometrists, Baguio Mountain Province Chapter. He is a sports vision optometrist, member of the medical staff of the Philippine Olympic Committee under Sports Vision Institute of the Philippines, an active member of the Pine City Lions Club and Alpha Phi Omega fraternity. A father of two, Jos and Josea, and a loving husband to wife, Jean. A true blue Baguio boy, a good friend of mine. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Marcelino Catbagan Dizon Jr., whom we fondly call Doc Jun. Spelling po ng Jun ay E-Y-U-N-N. Ano? Good evening, Doc Jun. Welcome to Closer to Home. Bumati ka naman sa mga televiewers natin. Good evening, ma'am. Talagang you know me so well, nabanggit mo yung first name ko na pinakatago-tago ko. So, pero bakit makatawag mo sa akin? Call me Ate Ces. Okay. Ate Ces? Okay, Mama Ate Ces. Good evening, televiewers. So, hopefully, I can give you some tips or any eye-related information. Okay, sige. I'm sure excited na yung mga televiewers natin na malaman yung mga situation na to, na tungkol sa mga mata. So, first of all, minsan yung mga tao, when they have problems with their eyes, no, hindi nila alam kung sino yung kanilang pupuntahan, no? Kasi parang meron sila nakita ophthalmologist, optometrist, gano'n. So, ano ba yung pagkakaiba nito at kanino sila dapat pupunta kung ano yung mga problema nila sa kanilang mga mata? Okay, so that's a very good first question, ma'am. So both ophthalmologists and optometrists are eye specialists, eye doctors. So the difference is doctor of optometry, we are vision doctors. So, and doctor of medicine naman po ang mga ophthalmologists. Then, both are eye doctors. They prescribe, ophthalmologists prescribe regulated drugs, while optometrists prescribe regulated lenses and therapeutic lenses. Okay, so kailan sila pupunta sa ophthalmologist? Ano yung mga dapat na pupunta sila kapag ka... Ophthalmologist po is, their main concern is eye diseases po. Eye diseases? Eye diseases. Like what, for example? Like yung mga common eye diseases, cataract. The main one is cataract. So, yung mga simple na conjunctivitis. So, while sa optometrist po, any vision related na cases. Pag sinabi mong vision related cases, ano ito yung
So, sabi mo, yung conjunctivitis, yung namumula yung mata nila. Pag vision-related, refers to, ano ito, yung sa paningin nila, kung malinaw o... Yes po. Ganun. Yung po main concern natin, pag medyo lumabo yung mata, through yung sa mga refractive causes, doon po pumapasok ang optometrist. Ay, ganun. So, pag diseases, sa ophthalmology. Yes po. Pagka, sa optometrist. Pagka Yeah. yung mga condition na malabo yung mata nila. Ganun. Yes po. May mga instances ba na may pumupunta sa clinic mo, Doc, na halimbawa, meron silang mga diseases din na gano'n. So, anong ginagawa mo? Yes po. Parang very common po yung conjunctivitis and yung stye. So, I refer them to our fellow eye doctors sa mga ophthalmologists. Sa mga Yes po. ophthalmologists. Okay. So, nabanggit mo kanina yung mga optometrists ay dealing with the common refractive errors. Ito ba yung mga sinasabi mong mga nearsighted o farsighted? Ito ba yung mga yun? Yes po. So, paano mo ba ma-differentiate paano nila malalaman kung nearsighted ba sila, farsighted ba sila? So, yung common refractive status, yung mga refractive errors, first is yung myopia. So, in layman's term po is nearsightedness. Then, hyperopia. So, nearsightedness so farsightedness yung common term niya. Then, yung astigmatism. Tapos, yung last is presbyopia. Yung presbyopia. Ano ba yung nararamdaman nung paano malalaman ng isang tao na nearsighted siya? Very common symptom po ng nearsightedness is number 1, suplada. Suplada? Yes, suplada. Akala na marami suplada. Just like my wife. Suplada siya noon. Bakit sila nagpagkakamali ng suplada? Because nga po, hindi sila makarecognize ng tao, ng face, usually. Dahil medyo blurry, so hindi na lang nila papansinin. So, dahil nearsighted sila, pagka medyo malayo ng konti yung tao, hindi nila makilala, gano'n. Hindi nila makilala. So, hindi pinapansin, kahit nakatingin, akala. Akala nakikita, yung pagkaalam ng... So, hindi pala lahat ng suplada, talagang suplada, mga suplada, hindi lahat, gano'n. Pwedeng malabo yung kanilang Malabo mata. po, yes po. Ay, gano'n. Pero hindi naman siguro lahat ng suplada, malabo yung mata, no? May suplada talaga. May suplada po talaga. Okay. So ang common symptom niya parang malabo yung mata niya sa yun namang mga yung mga farsighted. Ibig sabihin nito malinaw naman yung mata nila sa Yung farsighted, malinaw naman yung mata nila sa malayo. Pero pag sa near naman, yung arm's length palapit sa eye, doon naman malabo yung paningin nila. Okay. Ano naman yung sinasabi na astigmatism? So, astigmatism, yun po yung very common na cause niya is unequal curvature of the cornea. Medyo technical yata yung Yes, hindi masyadong maintindihan. So, anong ibig sabihin? Asan ba yung cornea? So, yung cornea po is yung pinaka-outer layer na part ng eye, yung sa may iris, yung black portion, brown portion. Okay, so yung mata natin may black portion. Yes po. Yun na ba yung cornea? Black portion? Hindi po. Yung iris po yan. So, ang cornea po is yung clear po siya. So, clear na dome shape, na supposedly dome shape naman. Pero pag may corneal astigmatism, medyo bako-bako. So kumbaga dapat smooth 'yon, gano'n. Dapat po. Perfectly smooth sana. Okay. So ano naman yung nararamdaman ng mga kasi iba sabi nila, astigmatism lang to, parang ang isip tuloy ng mga tao mababa lang yung grado. Hindi gano'n yung astigmatism. Ang astigmatism po is common symptom niya is
pananakit ng ulo. Usually po is occipital. So, Occipital, saan, Doc, yung occipital? dito po sa bandang Ay. batok. So, Okay. yes po, yun. Tapos po is yung nagkakaroon ng konting blurring kung low degree. Usually po yung mga low degree ng astigmatism, yun po ang nagpapasakit ng ulo. Ng ulo. So itong mga situation na ito, may gamot ba ito or ano ang binibigay natin sa mga ganitong pasyente? First thing po na ginagawa is to prescribe them lenses for So eyeglasses. yes for astigmatism. So pero meron din po tayo ngayon ginagawa na lalo yung mga low degree lang is vision therapy. Vision therapy. So ito ba yung mga low degree? Ito yung sinasabi nung binibigyan nyo na, naka-correctional lang ako, ganun. Yun po, yung hanggang ngayon po hindi ko kasi makomprehend kung ano po yung correctional eh. So, usually, pero pag tinatanong po natin yung mga pasyente natin, ang correctional daw na sinasabi nila, low degree, so from minus 75 down siguro. Yun po siguro yung sinasabing correctional. Pag sinabi mong minus, anong ibig sabihin? Minus po is, yun po yung symbol nung minus diopter. So, para yung lens na ipe-prescribe natin is concave. Okay. So, yung plus para is... sa nearsighted ba to? Para sa farsighted? yung concave po is para po sa nearsighted, sa myopia. So, okay. yung plus is for the farsighted o yung near. Then, near work po, near work. So, then yung for astigmatism is yung cylindrical lenses. Okay. So, Doc, kung una, ako personally, alam ko maraming makaka-relate na mga televiewers natin dito. Nung una, yung pagka you're younger, parang very clear naman yung vision. Tapos magtataka ka na lang at a certain point in life, parang lumalabo yung pagbabasa. Normal ba ito? Normal ba ito? Normal po yun. Normal po. So, that's what we call presbyopia. So, bali, ang onset po niyan is between 40 to 45 years old. Nagkakaroon na po tayo ng presbyopia or parang elasticity po ng crystalline lens medyo... Ano naman yung crystalline lens? Yung crystalline lens po is yung... let's compare it to a camera, ma'am, ano? So, crystalline lens, parang yung camera ng, yung sa common na camera natin na ginagamit, yung crystalline lens, siya yung main na taga-focus. Taga-focus, so parang focus niya yung sa near, sa far, o para maliwanag. Maliwanag yung picture. Parang, yes okay. po. So, are you saying na kapag nagre-reach na tayo mga 40 or 45 years old, medyo humihirap na yung focus niya? Yung focusing mechanism po natin. Ito ba yung mga salamin na nakikita natin may mga bilog-bilog? Yes po, yung bilog-bilog, yung cryptoc, so doble vista na sinasabi. That's why, pag sinabi po na naka-doble vista ka na, medyo matanda ka na. Pero marami naman po na tayong mga lenses ngayon na hindi na double vision, pero hindi na halata yung mga bilog-bilog natin. Okay. So there you go, televiewers, no? Diniscuss po natin ni Doc Jun ngayon yung mga common na mga refractive errors. Tama Yes, ba? po. Yun ang tawag mo doon, ano? Na ito yung mga nearsighted or farsighted. Pagkatapos po ng ating short break, ay i-discuss naman po ni Doc Jun yung mga about computer vision syndrome. Alam ko po na maraming makaka-relate dito dahil sa panahon natin ngayon, sa ating technology, halos lahat ay nakababad na sa computer. So, interesting po ang next topic natin. So, we'll have a short break and please don't go away. We'll be back. We're back, ladies and gentlemen, and we still have our special guest tonight, Dr. Marcelino Dizon Jr., more popularly known as Doc Jun.
Okay, so welcome back. And we're going to discuss a very interesting topic in this next segment, which is the computer vision syndrome, na alam ko na lahat tayo siguro apektado nito, no? Dahil mukhang nakatutok lahat ng mga tao ngayon, lalo na with the advent of these social networks, no? So, ano ba tong, Doc Jun, ano ba tong tinatawag mong computer's vision syndrome? So, computer vision syndrome, vision-related problem na prolonged computer use. Yeah. So, merong nagkakaroon ng vision-related problem because of Of prolonged computer use. So, hindi ito yung katulad nung myopia or nearsighted or farsighted. Ibang ano to. Kumbaga, ibang animal ito. Iba po, Parang iba ganun. So, po. pwedeng, ano ba to? Parang kahit na ano yung status ng mata mo, you can have this Yes po. computer vision syndrome. So, ano ba tong syndrome na to? So, I understand syndrome parang is a collection of symptoms and everything, Yes di ba? po, So, opo. ano itong mga syndromes na ito? So, itong computer vision, very alarming na po ito eh. Aha. So, nung last po na nag-discuss ako about computer vision syndrome sa UB, so 9 out of 10 po na mga kids po yung chinek up muna namin. 9 out of 10 po ng mga bata na 2 hours or more na babad sa computer, nagkakaroon na po sila ng refractive error. So, 9 out of 10. Yes po, so that's So, 90%. ganun kagrabe itong sitwasyon na to. So, ibig mo sabihin ba, sabi mo nagkakaroon ng refractive error, ibig mo sabihin, because of this at least 2 hours na use ng computer, nagdi-develop sila ng nearsightedness or farsightedness or specific? More on nearsightedness. Nagdi-develop Yes ng po. nearsightedness? And astigmatism. Oh. Most of the cases po na nagde-develop. Ano kaya ang cause nito? Bakit kaya nagkakagano? So, nagkakaroon po ng accommodative spasm usually. Ano yung Accommodative spasm, sorry po. So, yung na-stress yung mata. na-stress yung mata sa madaling Yes po. salita. So, Eye strain. dahil dito, nagdi-develop sila ng nearsightedness. Nearsightedness. So, acquired. So, yun po yung term natin ngayon. Acquired na refractive error. Acquired. So, meron na ngayong acquired na refractive Yes error. po. Dati ba, Doc Jun, yung refractive error, parang inborn ba yon? Usually po ganun lang. Ang kalaban lang po natin before is television. So ngayon, dahil po sa mga gadgets natin, hindi lang po sa computer, mga kagaya po niyan, mga tablet, mga cellphone, anything na to do with near vision. Nakaka-worst din ba ito nung tinatawag mo kaninang yung double vision o yung presbyopia? Nakakalala rin ba ng ganun? Yes vision? po, nakakalala din. Kasi kung minsan napapansin ko pag matagal din ako sa computer, parang yung salamin kong pambasa parang kulang parang lumalabo. Yes, Yun, ma'am. yun na ba yun? So, yun po, nagkakaroon lang ng yung na-stress po eye strain, na-stress yung mata natin. So, parang pag yung mata po natin is may 6 lang po na extraocular muscles. So, kung near work, nasa labas ng mata. Okay. So, yun po yung Ilan yun, Dr.? 6 po, 6 po. So, ngayon po, pag we're doing near work, not only po naman sa computer, pero worse lang po kasi yung computers because may mga glare na nangyayari doon. So, pag nagkaroon po tayo ng near work, nagkakaroon po ng convergence. Yung convergence po, yung papasok yung eyeball natin. Okay. So, pag near work po, so ang nangyayari po noon, pag matagal na nakababad ka sa computer, yung muscles po natin is hindi po nagdo-double time po siya sa pagtrabaho. So Working harder than usual. So kaya yung tinatawag mo nag-i-spasm. Nagkakaroon, yes, parang po. nangangawit ba yun? Nangangawit. Or something. Ano naman yung mga common na
nararamdaman? Ano mga common symptoms kapag meron tayong ganito? Yun po yung eye strain, medyo pagod. So, yung due to yung accommodative spasm, headache po, yes po. Okay. Tapos, blurring of vision, automatic. Because yung nagkakaroon din yung dry eyes, panunuyo ng mata. So, burning eyes. Burning eyes. Parang, ano yung... parang mainit. Oo, Tapos mainit. yung grainy feeling, parang may buhangin yung mata dahil sa dryness na rin. Parang ano yun, no? Parang, di ba yung symptoms ng mga conjunctivitis? Yes po, yes Parang po. may buhangin sa mata? Yes po. So parang nagdi-develop ka parang nagkakaroon ka ng conjunctivitis yung pakiramdam mo. Yes gano'n. po. Kaya nagkakaroon ng redness na rin po eh. So, tantamang to conjunctivitis na rin po. Okay. So, ito yung nagiging cause. Ito yung mga symptoms na ito. Yes po. Meron bang treatment ito kung meron ka ng ganitong computer vision syndrome? Meron po. So, ang first po na ginagawa ko, yung artificial tear lang po. Nagpapatak ng artificial tear. Artificial tear. Yes po. So, it's because po na pag yung near work, nagkakaroon tayo ng near work sa computer. So, let's focus on computer lang po. So, ang average blinking rate po natin is 10 to 12 per minute. 10 to 12 blinks. Blinks per minute. Okay. So, ngayon po, pag nagko-computer ka, lalo sa mga bata, yung games, yung ayaw nilang kumurap, at baka wag kang kukurap, kasi ma-out ka, parang ganon. So, ang nangyayari po nare-reduce yung blinking rate nila. So, nagkakaroon ng dryness sa mata. Okay. So, gaano kadalas nila dapat ipatak itong na to? Anong tawag doon? Artificial tears Artificial tears. So, dahil hindi nagbi-blink, nawawalan yung tears, so lalagyan ng artificial tears. So, anong nito? Depende po sa severity ng panunuyo. So, yun po kasing luha natin, yung tear film, may 3 layers pa po yan eh. 3 layers. So yung innermost layer is mucin, tapos yung aqueous. Pero ang talagang nadideplete doon, ma'am, yung frontliner is yung lipid layer. So lipid po, oil. Are you trying to say, Doc Jun, na at any given time, may tears tayo sa mata? Hindi yung pagka na-broken hearted ka lang. Opo. Yeah. Hindi po. So, yun po yung main defense mechanism ng mata natin, yung tears po. Okay. So, yun pong sinabi nila na, yung nagluluha ako. So, bakit sinasabi nyo na may dry eye syndrome ako, nagluluha naman. Yun po yung number 1 na symptoms ng dry eye. Dry eyes. Yung, kasi luha ka ng luha. Ibig sabihin nun, pag luha ka ng luha, nagkakaroon ng dryness. Kaya ang ginagawa nung mata mo, produce ng luha ngayon para ma-replenish yung So, medyo nag-overacting yung yes mata po. dahil nagda-dry eye siya. Opo. Ganun pala yun. Minsan naman sila makakakuha. Kailangan bang i-prescribe itong artificial tears. tears Bali, over the counter lang po naman yun. Over the counter. Parang yung tear component po natin, yun din yung component nung drops na yan. So, pwede silang bumili sa mga drugstores nito. Yes po. And then, as often as needed nila ito. Yes po. Hindi ito yung mga eye mo, hindi? Hindi po. Pero, I'm not familiar po yung eye mo. Pagkalam ko na yung eye mo, yung redness. So, I don't think kung may mga iba pa silang products. Okay. Ano naman ang mai-advise mo sa mga mahilig mag-computer katulad ko, minsan hanggang madaling araw? So, yun lang po. Very basic po, gumawa po ako ng rule na yung 20-20-20 rule. 20-20-20. Tatlong 20. Apo. So, Okay. pinattern ko po sa 20-20 na vision, di po ba? Yung 20-20-20 rule, every 20 minutes, see to it na i-rest mo yung eyes mo for 20 seconds. Okay. By looking 20 feet beyond. 20 feet, yung kasi sa
sa mata po, infinity na po yun, yung far vision na po yun. Aha. So, Bakit? Ano bang nangyayari kapag ka tumitingin ka sa mga Sa malayo after, po. Beyond, beyond 20 20 feet. Oh. Doon po yung state ng eyes natin na very relaxed siya sa far, okay. yes po, sa far vision. Okay, so every 20 minutes, i-relax mo ng Yes. 20 seconds by looking at a distance of about Far. 20 feet. Yes po. Okay. What's the other 20? Tatlong 20? 20 feet, 20 seconds, every 20 minutes. 20 minutes. Rest your Okay. eyes for 20 seconds by looking 20 feet. Ganun. So 20 seconds, every 20 minutes, by 20 seconds, titingin ka sa 20 feet. So, Yes, madali lang tandaan pala, Apo. no? Pero ang compliance rate po is less than 20%. Oo, kasi kung nagko-computer ka, hindi mo napapansin yung oras, no? Yeah, opo. Siguro ang dapat, mag-alarm ka sa cellphone mo na every 20 minutes, para maalala mo. Ganun po yung ginawa ng isang pasyente ko na software engineer. So, pinograman niya yung computer niya na every 20 minutes, shut off, that may counter siya, 20, 19, 18. After 2 weeks, back Nawala to 2020 normal. Wow! So, nawala yung kanyang Yes, pa. symptoms. So, hindi kinailangang mag-wear siya ng glasses. Parang change nung habit lang. One more thing, ma'am, very important matter na gusto kong i-share is lahat po ng nagkakaroon ng ito yung computer vision syndrome, pag chinek up mo po, meron talagang lalabas na refractive error. So, pag prescribean mo kaagad, may tendency po na maging progressive siya eh. So, hindi kailangang bigyan ng salamin yung error na yun. More ng change of habit lang. That's what you're saying. Yes po. Ay, ganon. So, Then, pwede magtuloy-tuloy na maging grado yun kung Yes po. magsasalamin sila. So, acquired lang siya, pero kung regular mong ginagawa, magiging permanent na. So, kung babaguhin mo yung magiging reversible naman siya. Yes po, yes po. Okay. Okay. So, there you have it, ladies and gentlemen. I think that is very interesting, and I think that's very helpful din. Katulad natin, lalo na yung mga parents dyan, mga nanay dyan, na kailangan turuan natin yung mga anak natin na mag-break and use the 20-20-20 rules ni Doc June. Ngayon ko lang po narinig yun, no? Alam natin yung 20-20 lang. So, ito I think is very important. Hindi lang sa mga bata, kundi para na rin sa ating lahat. Na sa ngayon ay parang mukhang nagiging techie na ang buong mundo. Okay, so thank you very much for sharing that with us, Doc June. And when we come back, we're going to discuss another defect or error, which is yung tinatawag natin na lazy eye syndrome. No po? So, wag po kayong aalis. We'll be right back. Hello, once again. Nandito na naman po tayo at pagpapatuloy natin yung discussion natin with regards to the health of our eyes. Yung tinatawag natin, windows of the soul. At kasama pa rin po natin, syempre, pinagbigyan tayo at sinare ang kanyang expertise sa atin, si Doc June Dizon. Welcome back, Doc June. Ngayon po ay meron na naman kaming isang itatanong na parang common ito, no? Hindi ko alam kung ano yung mga tinatawag na, pero yung sinasabi na lazy eye, no? Narinig natin. Ano ba itong lazy eye, Doc June? Lazy eye po, yung amblyopia po yan. So, Ang medical term term is amblyopia. So, lazy eye, ano yung spelling? spelling? Pag-spellingin pa ako talaga. A-M-B-L-Y. Totoo ba to? Ambly, A-M-B-L-Y O-P-I-A. Okay. So, that's amblyopia. Amblyopia. So, ano ba itong amblyopia? yung nga po, ang layman term, common term is lazy eye. So, tamad na mata. So, anong ibig sabihin ng tamad na mata? Ayaw makakita? Or So, how do you, ayaw mag-function properly. Ayaw mag-function properly? Yes po. So, according to my own statistic po, no? So, gumagawa na po kasi ako ng study ngayon regarding amblyopia. 4 to 5% po ng population ng
18 years old and below, 4 to 5%. Malaking portion, ha? Yes pa. So, Afflicted sila nitong amblyopia. 4 to So, 5%. and most of them are unaware na may amblyopia sila. Lalo yung mga 10 years old below, unaware po sila na may amblyopia, including their parents, hindi nila alam. Na may amblyopia Yes po. sila. Ano ba exactly itong amblyopia? Sabi mo, lazy eye ito. Kailan? Paano nagiging lazy yung mata? Number I'm one sure po, hindi naman conscious to, hindi mo nasusunod Yes sa po. mata mo. Kasi yung katawan mo, pagka matutulog ka, ayaw pang gumising, tinatamad pa ako, ganun. Pero yung mata, parang hindi naman ganun, di ba? ang number one cause po is yung refractive amblyopia. So, Okay. yung sa layo ng diferensya ng refractive status ng mata nila, yung grado ng mata, so yung refractive status ng isa is mataas masyado. So ngayon, hindi maka-interpret yung brain na ilinaw pa yon. Kasi dahil sa taas nung refractive status nung lazy eye, hindi na kayang i-interpret or i-focus nung mata to interpret by the brain na maging clear. So, para hindi na sila nagkakaroon ng binocular vision, yung both eyes. Pag sinabi binocular, yung dalawa silang... Dalawa. So, parang mag-fuse yung image. So, parang wala na yung cyclopean eye. So, yung third eye natin na sinasabi. So, yung binocular, dalawa yung nakikita ng mata, mag-fuse sa brain. So, parang isa lang yung mata Isa lang mo, dapat dalawa. ang makita. Yun Opo. yung normal. Yes po. Okay. Pagka merong amblyopia, sabi mo, yung mayroong malaki yung difference, tama ba? Malaki yung difference. Yung grado ng Yung dalawang grado. mata. So, ngayon po, itong... So, example, alimbawa, yung left eye, ay anong grado? let's say, mga minus 10 diopters. Yung Minus, ibig sabihin, nearsighted. nearsighted. Minus 10 diopters. So, yung 1,000 na sinasabi. Sinasabi. Opo. Oo. Minus 10 diopters. So, wala ka na makikita kasi doon sa chart natin eh. So, usually yung mga 10,000 siguro is parang I don't think na makaka-counting fingers pa sila doon. So, practically, pagka 10 diopters, parang technically, parang bulag Legally na. blind, yes po. Legally blind That's na. the term, legally blind na. Okay. So, And then, pumapasok the po other yung other eye, it's either 2020 siya or 2025. So, posible pala yun na yung isa, malinaw siya, 2020, tapos yung isa sobrang taas ng grado na legally blind na siya. Yes po. So, ang nangyayari po nito, isang mata lang ang gumagana. Yun lang 2020 Opo, vision niya. 2020. Let's say kung 2020 talaga yon, Oo. yung isa lang ang gumagana. So, sinosuppress na ng brain yung lazy eye. Yung mataas yung grado. bad eye siya. Okay. So, magiging lazy eye na, So, may non-functioning. good eye, kasi may tawag kang bad Opo. eye. So, may good eye, may bad eye Yes siya. po. So, yung bad eye niya, parang sinusuppress na. Ano ibig sabihin sinusuppress? Hindi na Sinusuppress, niya ini-interpret. ini-interpret. Wala nang i-interpret eh. Napapagod yung brain eh sa pag-interpret. Okay. Na hindi naman na-clear to. Tanggalin ko na nga to, hindi na-clear. So, ito na lang isang nakakakita ng maayos. So, pag pinabasa mo ng yung Snellen chart, EFP, TOZ, LPED, oops, Snellen hanggang chart, nga. yung may EE na Opo. nakalagay, okay. Tapos, nababasa ko hanggang sa 2020. So, Maliwanag, perfect yung yes vision po. niya. Pag takip mo ng isa, wala. Ah. So, most of them are unaware, yung 10 years old below. Kasi lagi namang nakabdilat ng sabay Opo. yung mata. So, anong mangyayari doon sa lazy eye na sinasabi, yung 10 diopters ang grado? So, yung nga po, magiging legally blind na siya. So, magde-deteriorate hanggang as we age. Physically, meron bang manifestation na nangyayari doon sa mata? Wala pong very visible eh. Mm. Wala pong very visible, but sometimes may mga simptomas na nagkakaroon ng strabismus. Ano naman yung Strabismus is yung parang cross-eyed or wall-eyed. So, ito ba yung commonly called duling? duling po ganun? po. Yung nagkakaroon ng muscular imbalance na rin. Bakit nagkakaroon ng, bakit naduduling yung, ay sinasabi na naduduling yung lazy eye, I suppose. Hindi na po siya nagduduling. Yung
wala na po yung diplopia, yung pagduduling. Aha. Hindi na po siya Yung diplopia, yung nagdodoble yung tingin. nagdodoble po ang Aha. paningin. Yun po kasi ang pagduling, sabi natin, doble ang tingin. Oo. So, hindi na po. So, hindi pala totoo yung sa pagduling, dalawa'y nakikita. Hindi totoo. Yung duling po, dalawa nakikita kasi duling siya. pero yung pong sa cases natin na yung sa mga amblyopia o tsaka yung sa strabismus, hindi na po. Hindi po siya, in reality, hindi na dalawang tingin niya. Pero hindi na rin coordinated yung mata niya. Opo, Kaya hindi ito po. ba yung, meron din parang sinasabi ng mga banlag. Banlag, Ito ba yun? opo, yes po. Opo. Ah, Tama yun, yung common. banlag. Opo. So, yung mga banlag pala, ang common cause nun, parang lazy eye. Hindi naman po. Ang most common cause is yung muscular imbalance. Muscular imbalance, which is evident din kapag ka may lazy eye. May lazy eye. Some of the Okay. So, paano nila, sabi mo, most of the people with lazy eyes are not aware of it, especially yung mga bata. So, paano nila madidetect ngayon, yung mga televiewers natin? Paano nila malalaman na? yung nga po, as a president po ng Integrated Philippine Association of Optometry sa Baguio Benguet chapter, Baguio Benguet Mountain Province, and kaya rin po ako pumasok rin po ako sa Pine City Lions Club para po may push ko po yung mission ko na hopefully eliminate this amblyopia or lazy eye. When you're saying ma-eliminate, ibig mong sabihin ay pwede itong magamot? Matreat, yes po, possible. Possible po. Paano? By the book po kasi, according to my research, sa mga internet, sa libro, sinasabi po nila is pag 7 years old below, hindi na possible na i-therapy. But then po, may mga pasyente po ako na 11 years old, 18 years old. Yung first case ko po is 11 siya noon. Na-therapy ko po ng 18 months. So, from legally blind yung lazy eye niya, yung bad eye niya, 2070, yung good eye niya, 2070. No? Ngayon po, 2070, may grado rin yun. may grado na rin po. So, ngayon po is, she's not wearing any corrective lenses. 2025 po yung vision niya. Without any correction na. 2025, in relation to 2020, anong difference na? Mas clearer lang ng konti sa far yung 2020? 20 pero Okay. So, natitreat pa rin ito through therapy? yes po. Gaano katagal yung kasi therapy, parang nakikita ko yung mga physical therapists, you have to come back to the doctor once in a while. So, ganon din ba itong therapy na ito? May mga training? Yes po. Ideally, everyday. Kung everyday, mas mabilis. Okay. Mas mabilis po yung treatment. Kailangan bang nasa therapy natin. clinic mo everyday yung pasyente pag nagte-therapy? Meron po yung in clinic, in office na sinasabi namin. Then, dahil nga po siyempre, although 15 to 20 minutes lang yung therapy para sino-shorten ko po usually po kasi mga bata eh. So, uwi na lang po ako ng certain exercises and therapy na pwede nilang gawin sa bahay. So, talagang effective itong na to, ha? So far po, lahat po ng hinandle ko na amblyopia, 100% po yung success rate. Although, yung mga iba po, hindi ko pa na-ito 2020 or 2025, but yung from light sensation na lang nakikita, at ngayon nakakabasa na sila, although... So, dramatic yung result, ha? Yes po. Maganda yung result niya. Okay, as simple parent, nakita ko na sabi mo, hindi aware yung mga parents or yung mga bata, yung mga iba. Siguro as simple, I don't know, sabi mo, hindi aware kasi nakabukas parehas yung mata. Makakatulong ba yung saro nila? Ano makita nila? May diferensya ba? Ganun, makikita ba nila agad yun kung gagawin nila? Ganun lang sana kasimple eh. Close open eh. Close open na. So, tingnan mo lang ito. Parehas ba? Masyadong malabo itong isa. Opo. So, pag masyadong malabo,
takbo ka na kay Doc Jun, gano'n. Yun po. Yun po, ang isa pang pong problema, yung mga parents natin, kung minsan hindi naniniwala sa mga bata. Kaya kung malingering man o hindi yung bata, pumunta na lang po kayo. Ano yung malingering, parang nagdadahilan. Nagdadahilan, no? Gusto lang magpakit niyan, gusto lang mag-eyeglass. Okay. So, thank you very much, Doc Jun. So, ayun po, nalaman natin na common pala itong lazy eye syndrome na ito at hindi alam karamihan ng mga magulang, no? Pero ang good news sa atin pala ni Doc Jun ay maaari itong magamot through therapy, no? Therapy yung sinasabi niya. So, kung may mga katanungan po pala kayo, gusto nyo itanong kay Doc Jun, below our screen, nandyan po yung mga cellphone number natin. Pwede po kayong mag-text at pipilitin po ni Doc Jun na sagutin yung mga katanungan ninyo pagbalik po natin after this break. We're back, ladies and gentlemen. At kanina po, nung in-introduce natin si Doc Jun, ay sinabi natin na siya po ay isang sports vision optometrist. No? Yun yung parang specialization niya, and he was a member of the medical staff of the Philippine Olympic Committee under the Sports Vision Institute of the Philippines. Matanong lang kita, Doc Jun, anong ito bang sabi mo, member ka ng medical staff ng Philippine Olympic Committee? So, pag yung may mga delegation tayo sa Olympics, kasama kayo na pumupunta? Yes po. Wow! Ang sarap naman ng trabaho mo, ha? Sila, ma'am. Ay, sila ba? Kasi usually 2 slots lang ang binibigay. Uh-huh. So, yung founder namin, boss namin, Doc Charlie Ho. Tapos yung trainer ko si Doc Mario Flores. Tapos, bali ako yung third na sports vision specialist dito sa Philippines. So, usually, 2 slot binibigay. Yung most senior ang pumupunta, wala na iwan. Ganun ba? Di bale, sa susunod, sigurado makakasama ka na rin doon. Oh. Doc Jun, ano bang ibig sabihin ng sports vision optometrist? Parang ngayon ko lang narinig yung field na yon, ano? So, anong ginagawa ng isang sports vision optometrist? So, yung sports vision is a branch of optometry na nagdi-deals sa vision care and services for athletes, sa mga For athletes. athletes. Yes. So, specifically for athletes ito. athletes. Ganon. Hindi ba meron akong narinig na may mga sports na kailangan pagpasok mo is 2020 na agad yung vision mo, or may mga requirements na gano'n? Lahat ba ng field ng sports ganon ang requirement? Hindi po. Hindi naman. Opo. So, depende sa per sports and per athlete, iba-iba po yung program na mga ginagawa namin. So, yung mga requirements individual for po, vision. individual, yes. Pero yung requirements for vision sa mga sports, iba-iba rin. Depende Iba-iba kung rin. ano yung sports na sinasalihan nila. Yes po. Ganun. Ano naman yung, sabi mo, may program na ginagawa doon sa mga athletes. So, bawat isang athletes, ginagawa nyo ba ng program yun? Yes po. May diferensya man o wala? Yes po. So, yung nga po yung a little edge sa mga, let's go into a specific sport, shooting, or archery, yung mga talagang grabe yung visual needs. We develop a program na depende sa requirement nung gusto mangyari ng athlete and the coach. Ay, ganon. Yung doon sa sports nila. So, pagka ba mga ganitong sports, ang tinitignan nyo lang yung clearness lang nung ano nila, nung vision nila. May mga iba pa bang considerations dyan? So, yung clearness is parang hindi gaanong requirement eh. Hindi gaanong requirement sa mga combatives. Hindi gaanong requirement yung clearness. Anong combative? Combative sports? Combative sports. Anong mga example ng combative? Taekwondo, okay. boxing. So, more on yung sa kanila is yung, ang dine-develop namin is yung mga peripheral vision. Pag sinabi mong peripheral, anong ibig sabihin ng peripheral vision? Peripheral is from yung 120 degrees sa normal eyesight to 180 or So, beyond. parang
kung yung normal, 120 degrees yung normal na parang Focusing, nakikita mo. yes po. So, ini-improve nyo siya, nilalakihan, ginagawang 180. Yes po. Posible pala yun? Possible po. Possible. So, meron kayong mga programs na ginagawa Yes po, para opo. dun sa kanila. Meron ka bang, curious lang ako, anong mga ginagawa nyo para meron, specific na ginagawa? para mo lalawakan. We have here, main po na, more on gadgets kasi ngayon, ma'am eh. Mamatis eh. More on gadgets po kasi ngayon. So, we have yung what we call saccadic fixator. Saccadic fixator. Yes po, so may okay. programs din. So, mga lights, light buttons, na pwedeng parang press mo lang mga series of programs, ma'am eh. So, parang pipindutin mo para iilaw dito, tapos kung yes makikita po, niya ba, para makikita ma-expand niya. niya. Meron din po yung visual memory lang. Meron yung central peripheral awareness. At talagang nakaka-improve naman Yes ito ng po, peripheral opo. vision. Yung famous boxer natin, si Pacquiao, nagaganyan din ba siya? Actually, nag-approach na dati yung best friend niya na, pero hindi po natuloy eh. Hindi natuloy eh. Pero alam din niya to. Opo, aware po siya. Hopefully po sa fight nila na kung kunin po yung services namin. Kahit po free for Manny Pacquiao, ma-regain lang niya yung ng pambansang trabaho. Ma-regain niya lang yung title niya. Yung title niya. Okay. So you're a fan, and Yes, sino ba ma'am. naman ang hindi fan ni Manny Pacquiao? Basta Pinoy, syempre fan niya ito, di ba? So, yun namang sabi mo, yung ano pa yung mga ginagawa niyo dyan sa sports vision optometry? More on yung binocular vision. Okay. Binocular vision. So, pi means two. Opo. Yun po kasi yung, kumbaga, puso eh. Puso nung vision natin. Na mag-function harmoniously. Kasi dalawa sila eh. So, Yes, kailangan, hindi sila pwedeng magkagalit. Yes po. Dapat harmonious lagi yung relationship nila. Yun po ang pinaka-main. So, then, meron po tayo yung mga contrast sensitivity test para sa technical kasi ma'am, or masyadong medical. So, Okay. So, pero ano naman yung explain mo lang in layman terms. Okay. Parang Ano naman yung parang dinidevelop mo? i-enhance natin. I-enhance natin yung kasi kung 2020 vision sabi yun na yung perfect na vision natin. So, pwede pa to go beyond 2020 vision. Go beyond. Yes, Akala ko po. perfect na yung 2020, so pwede pa siya, ha? So, kaya nga po, meron yung more than perfect na sinasabi natin. So, bali, ang tinatarget po natin is yung eye, visual pathway, visual cortex, up to yung motor cortex. So, eye-hand coordination, eye-foot coordination, eye-finger coordination sa mga shooters. So, Meron ka bang isang special na pasyente case na matatandaan mo dito sa sports vision na ginawa nyo? Anong condition niya? Anong nangyari? At anong naging resulta? At anong ginawa nyo? okay. May athlete, national athlete natin, her name is Vanessa Laksamana. So, wushu artist siya. Wushu. Yes. Okay. So, Yung wushu, parang it's a martial art. martial arts, Oh, okay. Chinese martial arts na Baguio athlete siya. Tapos national athlete siya ng wushu. So, she represents our country sa mga international events. Actually, kwan siya eh. Amblyopia siya. Amblyopia. Amblyopia siya. Yung lazy eye na sinasabi mo kanina. Yes po, Okay. amblyopia, yung isang mata niya. Tapos inassess namin. So more on bali comprehensive eye exam muna eh. So we found out na may astigmatism siya sa kabila, parang a total of minus 1,000
or 10 diopters na yung sphere and cylindrical niya. So, pag pinag-add mo, parang mataas na. So, ngayon, although she's performing very well, sapan po siya sa Dahil doon sa good eye niya. parang nakayanan na daw po niya na iset aside yung vision niya. Nakasanayan na niya, Opo. parang hindi na niya pinapansin. So ngayon po, tinanong ko siya kung i-clear, gawin natin clear yung vision mo, makakatulong kaya o sanay ka na hindi mo nakikita yung mga audience, mga judges, mga scores, mga referees. Pero yung kalaban niya, nakikita naman niya. One po siya parang yung forms lang siya, Taulu. So, Taulu, yung forms lang, yung parang So walang hindi opo. combative, parang Hindi more combative, ng- opo. Parang, kumbaga, parang dancing. Opo, parang Ganun. forms or yung sa Taekwondo is Pumse, parang Oh. forms lang, mga Okay. kata, parang ganon. Okay. So, sabi niya is subukan niya. So, pero para sa akin, sa akin naman kasi mahihain ako mahihain pa ako, no? Mahihain ako. Hindi halata daw. So, wala akong nakikita, mas nagpe-perform ako properly. So, akala ko ganun siya. Pero nung pinag-contact lens namin siya, tinerapy namin, medyo okay. So, clear yung vision niya. Nag-perform siya better than yung dating performance. Mas gusto daw niya na nakikita yung mga reaction ng mga tao. Parang mas lalo siyang ginaganahan. Mas ginaganahan. So, sa ngayon, naka-contact lens siya ngayon. Naka-contact lens siya ngayon. And she's happy with that. Opo. Pero matigas din ang ulo ng batang ito eh. Ewan ko kung nakauwi na siya ba. Pero usapan kasi namin, magte-therapy siya sa clinic. Manila-based na kasi siya. May mga pinag-prepare pala ng mga tournament. So, hopefully, na ma-handle ko rin siya yung therapy niya para mag-improve pa lalo. Ano yung nung naging better yung performance niya, nanalo ba naman siya? Nanalo, opo. Nanalo Nanalo po na medyo gumanda po talaga yung performance niya. So talagang very very fulfilling din Yes po. Lalo taga Baguio, di ba? Taga Baguio ba yung na yun? Yes po yung athlete na yun. Marami tayong athletes na Taga dito sa national athletes sa na taga Baguio. So maganda pala yan, talagang natutulungan din sila yung mga athletes natin, Opo. whether mayroon silang defect or wala. Ganun. Yes po. Ay, Doc John, kung sakali na na yung mga binagit natin kanina na kailangan nila ng mga therapy, 'di ba? Yung dun sa na yun, yung computer Vision syndrome, okay. Tsaka yung sa lazy eye nila or baka naman pangarap nilang maging sharpshooter. Opo. No? So, saan kanila pwedeng makakita pa sakali, Doc? My clinics po is sa second floor PNB building. Dito Corner Mabini Session Road. Dito sa Session Road. Yes pa. Second floor. Yes pa. Okay, anong room yun? O basta pupunta lang Basta sa po, second opo, floor. opo. Anong oras ka ba nandun? Usually po is 10 to 12, then 3 to 6. 10 to 12. From Monday to Saturday. Monday to Saturday, nandun ka. Second floor, PNB Building, Corner, Mabini, and Session Road. Miss, meron ka bang telepono? Baka pwede nilang My number is 0922-840-8295. Then yung globe number is 0905-5858-170. Binabasa niya po, hindi niya memorize. Kung gusto niyo po makuha yung number niya na yun, mag-text lang po kayo dun sa mga numbers natin dito at ipa-flash po natin doon. Any last message to our televiewers, Dr. Yung profession ko po na as an optometrist, it's not my job po. So, hindi ko po alam kung bakit ako naging optometrist. Pero ngayon po, parang nagiging klaro na sa akin kung ano yung mission ko. More on mission po ang ginagawa ko. Gusto ko po makatulong. So, it's not my bread and butter. Pero, mahal na mahal ko po yung profession ko. At para naman sa pangangalaga sa kanilang mga mata, ano ang iyong maipapayo sa kanila? So, very basic po tayo ngayon, yung 2020-20 rule. Pero ang compliance rate po, napakababa. Pero malaki na po ang may tutulong nun para po sa panahon natin ngayon na babad tayo sa mga
computers. Oh, so more nang doon sa Opo. bagay. May gusto kang batiin. My wife, as in dalawang kids ko, Joshua and Josiah, and to my other wife, Attorney Ron Perez. Ganun ba yun? May other wife ka, pero lalaki. Lagi ko po kasi kasama ngayon si Attorney Ron. So, ewan ko po, in love na ako sa kanya. Ay, ganun. Sige. Okay, thank you very much, Doc Jun, for gracing our show tonight and for sharing your expertise with us. Sana may part 2 tayo, ha? All the time, ma'am, sana po, may napulot po kayo na maganda sa topic po natin ngayon. Okay, so that's it, no? So thank you very much, Doc Jun. Sabi ko nga, sana maulit pa ito at kung gusto niyo pong makita si Doc Jun, no, yung clinic niya nasa PNB building sa corner ng Mabini and Session Road. So, we are very lucky tonight. I know. Ako po maraming natutunan. Sana kayo rin po maraming natutunan. Especially yung very common yung sa ating mga computers. Yung ating computer vision syndrome. Let's follow Doc Jun's 20-20-20 rule. No? So, and also, before we end our show, I'd like to thank also our new sponsor, Children's Haven. It's a tutorial and draft center for children. Ito po ay pagmaari ni Miss Mary Norma Padilla. Good evening po if you're watching right now. Children's Haven are offering tutorial programs for children, one-on-one academic tutorial that focus on the difficulties, weaknesses of students, and enhancement in different subject area. At meron po sila ngayon, summer tutorial reading program for preschoolers na nursery and kindergarten. Ang kanilang office po ay nasa Lopez Building, room B210, 210, second floor. At may telephone number po silang 619-0180, 0922-7375421. Children's Haven, Miss Mary Norma Padilla, welcome po sa Closer to Home. And also, I'd like to thank my best, the producer of our show, Mr. Rob Ocampo of Colors Network, and to my image maker, ano siya, no? Miss Shiva Rivera, matawa po siya. And also, hello to my father, Papa Conrad, is always watching, bakit hindi ko na siya binabate. And also my good friends, Lastro Bebe sa Riyadh, thank you for your support. And also, hi to my mom and to my daughter, Jackie. No? And of course, yung aking Kaisen family. I love you all. And most of all, I'd like to thank every one of you for joining us this evening. I hope that you learned something tonight. And thank you for watching our show. This has been your Ate Ses Apostle saying, love and peace will reign when you're closer to home. Have a great evening, everyone.